Loobin nawa sa inyo ng Diyos bilang gantimpala ang inyong walang tigil na kung papaano inyong sinasabuhan ang kababaan ng loob, ang pag-unawa, ang pagtitiis, at ang pagpapakabalan na siyang kalooban ng Diyos. Kung ating titignan kay bigyan nyo ng pahintulot, ano kaya ang kalooban ng Diyos sa inyo kalagayan sa lahat ng mga tao sa mundo? Kalooban ba ng Diyos na ang tao mananampalatayang hindi nakapagtitiis? Kalooban ba ng Diyos ang tao ang pagpapakabanan na dapat niyang gawin ay hindi ang pagbanag-bananan, kundi ang tunay na kabananan, tunay na paggawa, tunay na ang kabananan ito ay nakasalalay sa pamumuhay. Ating buksan ang 1 Pedro 1:15 sa kaunting ating pakikinayon sa inyong lahat. At ito naman ay maghihintay at kayong lahat ay makinig sa mga aral ng Panginoon. 1 Pedro 1:15. Ano ba ang kalooban ng Diyos, mga mahal na mga anak sa araw nito? Ang nasusulat po dito sa unang sulat ni Pedro, unang Pedro, kapitulo 1, versikulo 15. Ngunit yamang banal lang sa inyo tumawag na mga pagkabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Ayon sa aral ng Diyos, sapagkat ang tumatawag sa mga tao ang Diyos na banal. Kaya ang tao ay, ang ibig ng Diyos ay magpakabanal kayo, ang sabi ng aral, sa lahat ng paraan at sa lahat ng uri ng pamumuhay. Ganyan din ang pinatitibayan ng Mateo 5:48, pagtibasa ng Diyos. Kung ano ang ibig ng Diyos, lahat ng gagawin ng tao, lahat ng kanyang pagtitiis, sa kanyang paglilingkod, pag-ibig sa kapwa, pag-ibig maski dun sa kanyang mga kaaway, ang ibig ng Diyos. Ano ang ibig ng Diyos? Pagtibasa ng kasulatan. Dito po sa San Mateo 5:48. Ang nakasulat po ay, kayo ay mga sakdal na gaya ng inyong ama sa kalangitan na sakdal. Salamat. Ang aking kahuli-hulihang ibibigay sa inyo, bagamat itilig, maiksi lang ang aking gagawin sa inyo. Basahin ninyo ang 7:21 ng Mateo. Diyan nagtatapos ang aking pag-iwan sa inyo. Kahit kaunti ang mga aral, kung ito naman ay ginagawa ng tao at tinutupad, dahil pa yung nakarinig ka ng mahabang aral. Dito po sa San Mateo 7:21. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ano ang kalooban ng Ama, Abundadora? Iba yung kalooban ng Ama. Pakisag. Pagbiyan ng Diyos. Pakisagdan kayo. Ang kalooban ng Ama. Magandang umaga po, manalat
Salamat po sa inyo. Pagkikipag-unayan sa amin, ang kalooban po ng Ama, na kami po ay magpakasagdal kagaya niya. Salamat po. Sapagkat ang Diyos ay sakdal. Ang Diyos ay banal. Ang Diyos ang tinatawag niya yung mga makasalanan. At ngayon, ngayong tinatawag niya ang makasalanan, saan niya dadalhin ang makasalanan? Dadalhin niya sa puntong ang tao ay magsisi, magbago, baguhin na niya kanyang mga unang pamumuhay, gawin niyang mayroong pagkakaiba ang kanyang pamumuhay sa sanlibutan ito. Kakaiba ang pamumuhay ng isang Kristiyano sa pagkakataon ito. Kaya ang gusto ng Diyos, magpakabanan. Kaya ang sabi, ang kalooban ng Diyos, yun lamang tumutupad ng kalooban ng Diyos. Yun lang ang tatanda. Ito ang aking maisip pagbibigay sa inyo. Nawa ay nakapagbigay ako ng kaunting aral. Sabi ko, ulitin ko man ito. Pagdalan ko man sa iyo ng mahabang aral, kung hindi naman tinutupad, lalong mabuti, mas mabuti na yung kaunting tinutupad na mas ang aral. Maraming salamat. Bigyan naman tayo ng Panginoong Diyos ng mahabang buhay. Ilihis naman ng Diyos sa inyo ang mga sagot sa mundo. Mga biglang kamatayan, mga malulubong sakit, anuman ang sagot na nagaganap sa mundo ito. Dahil kayo'y mga anak ng Diyos. Ang sabi ng Panginoong Diyos, ang lahat ng nakay Kristo ay walang parusa. Nandito ang aking pagtutupod. Yung lahat ang sa inyo ay nagtutupod sa ngalan ng Ama at ng Anak at sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Maraming